na nga! Alam ko matagal nyo nang pinagdarasal na wag akong mag-vlog. Pero nag-vlog pa rin ako. Kaya naman say, oh! Ang dami nyo naman dyan. Ngayon pa lang, dami ko ng subscribers. 6 na kayo. Congratulations. Pero syempre, alam kong dadami pa yan. Dahil ako, exciting ang mga gagawin kong vlog, mga contents. Abangan nyo yan. Dahil talagang, alam nyo naman ako, ang dami kong iisip na kabaliwan sa buhay. Kaya ready nyo yung mga sarili nyo, mga kahoho. Dahil ako, eto na. Nakakatuwa naman kung ganon. Anong totoo mong pangalan? Oh, may real name. Ang totoong pangalan ko is Ian Red kasi mayaman yung family ko talaga. Charot lang. Ian Red ang totoong pangalan ko kasi nung bata ako, ang pula-pula ko daw nung pinanganak. Kamukha ko daw si Hellboy. Kaya Ian Red ang pinangalan. Yun talagang real name ko ha. Hindi yun yung parang stage name, screen name, ganun. Ian Red talaga. Sa birth certificate ko, Ian Red. November 25, 1998. Talaga ba? Hindi. November 25, 1981. 43 years old na po ako. Pero syempre, mukha pa rin akong 11, di ba? Anong course mo nung college? At bakit yun ang napili mo? Course? Diyos, hindi ako nakapag-college course pa. Hindi pa ako nakapag-college. High school grad lang po ako. Kasi nga sa sobrang yaman ng family ko, hindi na naisip mag-aral. Mayaman naman kami. Ano sa tingin mo ang work mo ngayon? Hindi ako komedyante. Beauty queen. Siguro ha, nasa itsura naman, diba? Feeling ko parang Catriona Gray ako kung hindi ako nag-comedian. Siyempre, charot-charot lang. Bala kayo dyan. Bakit ang tanong? Kung may ipapagawa ka sa mukha mo, sa tingin mo gaganda ka na? Eh, kung suntukin ko mukha mo, sa pagliwat, titigil ka na. Siyempre, kung may papagawa ko sa mukha ko, lahat, may ititira ka ba sa ganitong mukha? Siyempre, lahat gusto ko mawala. Yung bagong mukha na gano'n. Feeling ko ang kamukha kong artista, Jody Santa Maria. Wala, feeling ko lang. Feeling lang naman. So, iyaan nyo na ako. Feeling lang naman yun. Paano ka nakapasok sa segment ng The Clones na Itbulaga at kailan ka makakapasok? Wow, labas agad. Kakasimula lang, di ba? Paano ba ako nakapasok sa The Clones? At dahil syempre kay Ma'am Alan. Ma'am Alan Kay, siya talaga nag-push sa akin na i-guest ako dun sa The Clones. Tapos, yun, dire-diretso na. Tapos kung lalabas, hindi mo naman siguro, kahit mawala yung The Clones, hindi mo na ako lalabas. Kaya ko naman maintenance sa Itbulaga. So, hayaan nyo na muna ako dun. Sinong comedian ang pinaka-close mo? Comedians, kasi ang dami kong close na comedians. Siyempre, yung best friend ko sa comedy bar talaga, si Divine Tetay. Tapos yung lagi ko nakakasama at mga kaibigan ko talaga, si Bubay, si Bubsy, Pepita, Ate Gay, Michelle Obamshell. Madami, sobrang dami, parang halos lahat. Pero yung pinakalagi ko nakakasama, yun nga, Bubay, Pepita, Ate Gay, Bubsy, tsaka si Tetay. Yun. Sinong boses ang pinaka-ginagaya mo at bakit hindi mo itigil? Lahat kaya kong gawin. Kaya diba sa The Clones, lahat, kahit di ko kaya, ginagawa ko, feeling ko kaya ko. Kaboses ko sila lahat. Sa feeling ko lahat. Pero ang una kong ginaya talaga, Mariah. Ilang years ka nang nag-stand-up comedian at paano ka nagsimula at kailan mo rin tatapusin? Tatanong, parang gusto niyo tapusin yung buhay ko, di ba? Parang kailan ka lalabas sa The Clones, kung stand-up comedian ka, kailan ka matatapos. Parang ayaw mo talagang nangyayari sa buhay ko, no? Stand-up comedian, 2000. Year 2000 ako nag-start. Tapos, ayun, ganun ako katagal sa sing-along industry. 2000. So, 25 years. Tama ba? 24, 25, 24. Para na kayo. Pipiliin ka. Ano ang pipiliin mo? Maging maganda o maging matalino? Hirap naman ng tanong. Pipili ka maging maganda. Yung maganda kasi medyo malapit na ako doon. Matalino na lang. Yung maganda kasi medyo pinagsawaan ko na rin yan. Crush kong artista ng lalaki. Ang dami. Sobra. Actually, crush ko siya dahil, hindi dahil sa itsura niya, dahil mabait siya. Si Paul Salas, yun. Mention ko na kagad si Paul Salas. Mabait kasi, sobrang bait, magiging crush mo talaga siya. Anong
advice sa'yo na hindi mo makakalimutan? Laban lang sa buhay. Yan ang talagang ang pinaka-advice sa akin, hindi lang ng pamilya ko, ng mga nakasama ko before, mga kaibigan ko, na laban lang. Kasi hindi mo mararating lahat ng gusto mong marating kung hindi ka lalaban sa buhay. Kasi ang buhay, di ba, alam mo naman, ganun-ganon. So, laban lang. Marami akong goal sa buhay. Abangan nyo na lang. Ito na. Kukuha ko na siya lahat. Ito, 6 subscribers, di ba? So, magiging 20 na siya. Yun lang pinaka-goal ko, magkaroon ng 20 subscribers. Kaya naman, follow na, konti na lang kulang, 14 na lang. Sinong artista ang pangarap mong makatrabaho? Pangarap ko sila makatrabaho. Ang tanong, pangarap ba nila akong makatrabaho? Pero kung pangarap ko, madami akong pangarap yung mga veteranong artista, katulad ng mga Diamond Star, Mega Star, Superstar, lahat ng star. Gusto ko makatrabaho. Pero syempre, lahat naman yung darating in God's perfect timing. So, depend. Basta marami akong gustong makatrabaho, of course. Wow, love life agad. Love life, ayoko na. Hindi na ako masyadong sa mga love. Hindi ako naniniwala sa love life. Focus na lang sa buhay. Kasi kahit ano namang gawin mo, bigay mo lahat, itodo mo. Tas may naghihilik, di ba? So, di narinig yung naghihilik. So, sa love life, ayoko muna. Wala akong focus focus ako sa buhay ko ngayon. Mas masayang minamahal ang sarili. Ang love life, darating naman yan sa mga hindi mo inaasahang panahon. Pero yung mga dating love life ko, ayoko namang maranasan yun. Siguro itong kumukuha sa akin ngayon, yung videographer, baka may future. Ano ang usual routine mo kapag day off mo? Pag day off ko, I usually go out of town. I golf myself. Wow, I golf myself. I swim myself. Yung mga pangmayamang mga gawain. Charot! Natutulog lang ako kasi gusto ko lagi bumabawi ng tulog. Tulog at saka nanonood lang ako na syempre ng Netflix, ganun. Tapos kain ng mga anik-anik. Tapos time din para sa mga mga fur babies kasi ako eh. So yun. Yun yung usually ginagawa ko pag off. May comfort food. Comfort food? Comfort food. I usually steak. Wow, steak. Yung nori, Japanese na dahon, parang ganun dahong papel na kinakain mo. Tsaka yung tuna, sashimi, yung mga ganyan. Gusto ko yan. Comfort food sa akin yan. Kapag malungkot ka or may problema ka, sinong unang-unang mo tinatawagan? Siya. O diba, religyoso. Siya ang una ko tinatawagan. At pagkatapos niya, wala eh. Usually kapag may problema ako, ayoko rin mang-istorbo ng ibang tao. So, parang ako na lang, sarili ko na lang muna. Pero yung mga friends ko, minsan nilalapitan ko. Katulad nila Bubay, yung mga yan, nila Bubsy. Pero, most of the time, kaya ko yung sarili ko. Meron, pero sulat, talagang asin sulat, hindi. Yung nagbibigay ng joke, so, gawin mo to, o ito paano may nagtanong sa akin, Kuya Ian, anong sasabihin ko, anong joke ang anin ko. Nagsasabi ako pag may alam ako. Pero ako kasi mismo, may nagsusupply din sa akin ng mga jokes. Ang napakagaling magsulat ng jokes. Pag kailangan ko ng talagang material, yung talagang hindi pwede basta eme-eme lang. Kasi tayo, kung ano lang pag-usapan, doon tayo kumukuha ng jokes. Pero kapag special event o may kailangan gawing material, may topic, ganun, si Michelle Obamshell, sa kanya ako nagpapatulong. Pero ako, bilang komedyante, hindi pa ako nagsulat, hindi eh. Nagbibigay ako ng yung mga ideas lang, pero sulat hindi. What's the most challenging part of being a comedian? Yung magpasaya ka ng malungkot yung buhay mo. Yung may pinagdadaanan ka, yung nilalabanan mo yung emosyon, at saka mahirap kasi malungkot ka na nagpapatawa ka, naghihilik na naman talaga. Patagin nyo ngayon, naghihilik na yan. Pasensya na po mga kahoho. Yun, ang hirap magpasaya minsan ng malungkot ka, na may pinagdadaanan ka, pero dahil trabaho mo at talagang buhay mo ang pagpapasaya, madali din naman. Mahirap na madali. Basta, ganun. Ang dami kong loady na comedian. Kailan mo na-realize na nakakatawa ka at sinong unang nagsabi sa'yo? Nung high school ako, ang daldal ko lang sa tropa-tropa, yung tsikahan lang na kung ano, anek-anek. Tapos, kung yung professional na komedyante, hindi ako mahusay sa larangan na yun. Nung pumasok ko sa comedy bar, hindi talaga ako mahusay, hindi ako magaling. Siyempre, nanood din ako. Tapos, inaral ko din yung mga mentor ko, yung mga naunang komedyante sa akin. Parang, inobserbahan ko sila. Tapos yun na, kailan ba?
nalaman kong si Chocolate ang nagsabi sa akin, nakakatawa ka. Kasi, saan ba yun? Sa Cebu. Parang nagsama kami sa isang show, tapos sabi sa akin nung may-ari ng 22nd Street Comedy Bar, si Ma'am Kai, o ayan na, isasama kita kay Chocolate. Galingan mo ha, kailangan mag-shine ka din. Tapos ko siya, nag-ready ako. Tapos yun, appreciate naman ako ni Chocolate. Sumalangit ko ang kanyang kaluluwa. E di salamat, nakakatawa naman kung ganon. Thank you po sa mga sumusuporta na 6 na sumusuporta sa akin. 6 talaga. Naku, sa kabaliwan kong to, feeling ko talaga mag-e-enjoy kayo sa mga contents na gagawin ko. So, abangan nyo po yan. Alam nyo, lahat gagawin natin. Kahit anong content, pahala, na wala itong specific. Itong vlog ko na ito, walang specific na kailangan. Ito lang, lahat po ng pwedeng gawing content. Kahit natutulog, kahit ako ano man. Kaya abangan nyo po yung mga susunod kong contents. Sama-sama talaga. Fish bowl dito sa Hilton. Yun sa kanto, yung gilid-gilid dyan. Sarap. Pero Hilton pa rin naman. Kaya, alam mo na, okay. Tapos, kita-kita tayo sa mga susunod kong vlogs. Share lang ako. Aha! Tinahimik mo talagang wala, ano? Ang kapal na mukha mo. Pagod na pagod ako dito, kumakain ka dyan. Di ba sabi ko sa'yo, marami ka pang gagawin? Yung swimming pool doon, inumin mo lahat ng tubig doon, ha? Okay. Diyos ko, alam mo naman ako yung nagbablog ko kung ako kumakain dyan. Nung pagkabang ka ba kami mga taong lalakad-lakad dyan? Okay. Doon ka! Okay. Si Judith. Oh no! Si Judith po ang pinakakinakatakot ko sa lahat kasi every month po, last day of the month, yung Judith, yan, nakakatakot talaga. So si Judith ang aking kaibigan na laging susuporta sa akin. Sa lahat naman ng bagay. Okay. Nakakatuwa naman kung ganon.